Purihin po ang ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Let us remain standing as we read the Word of God. Buksan po natin ang ating Bible sa Gospel of Luke, chapter 2, verse 52. If you're with me, let us read the Word of God. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na salita, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangangatawan. Maraming salamat din po sa pribileyo na kami po ay nagkasama-sama sa pananambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Whether it be physically or through online, Panginoon, kami nagpapasalamat sapagkat walang makahadlang sa amin sa aming pagsamba sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kayong dakilang plano sa buhay ng bawat isa. Now, Lord, kung paano naging katanggap-tanggap sa inyo ang aming pong pagpupuri at pagsamba sa inyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng mga awitin na aming ipinaabot sa inyo. Pagpalain nyo ngayon ang inyong salita na aming pag-aaralan upang ito, Panginoon, ay maging kasangkapan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At magamit nyo po kami, Panginoon, sa huling panahon pong ito sa pagpatupad, Panginoon, ng inyong dakilang kalooban. Salamat po, maluwalhati kayo, maitaas at maparangalan sa umagang ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakaupo na po kayo. The title of our message today is The Wisdom of God. All throughout the entire month of May, we will study wisdom. Ito po ang inimpress ng Panginoon sa akin sapagkat I have always asked the Lord in my prayers na let the remaining years of my life be more fruitful than the early years of my life. Ang buhay po kasi natin, punong-puno po ng pagpapasya. Life is full of choices, decisions that we have to make. Every day, we make decisions. Pero hindi lahat ng pagpapasya o decision na ginagawa po natin ay tama. Agree po ba kayo sa akin? At ang katotohanan, we always learn, lalo na sa mga desisyon na nakita po nating hindi naging tama. Nagiging daan yon para pagbutihin po natin ang ating pong pamumuhay at maging maingat po tayo kung paano po natin ipapamuhay ang ating pong sarili. Sabi po ng talatang binasa po natin kanina, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So, makikita po natin dito, even the Lord Jesus Christ, kinailangan po niya magkaroon po ng wisdom. At bakit po kinakailangan po niyang maranasan na siya po'y magkaroon ng karunungan na nagmumula sa Diyos? Sapagkat ang pamumuhay po natin bilang isang tao sa mundong ito ay nangangailangan po ng gabay ng Diyos. To each one of us, pinagkalooban po tayo ng Diyos ng sarili po nating wisdom. And if we're going to define the word wisdom, sabi po sa dictionary, is the ability to apply proper knowledge at the right time and situation. Ibig sabihin, dahil may kaalaman ka at ito'y naunawaan mo, ang wisdom ay kung paano mo ito gagamitin sa oras ng iyong pangangailangan sa panahon na ito po ay nararapat mong gawitin. So halimbawa, ikaw ay nag-aaral, okay? At ang totoo po, kaya ka nag-aaral sapagkat investment ito para sa kinabukasan mo. Investment ito ng iyong magulang para sa iyong future. Hindi po lahat ng nagsisipag-aral ay nakakatapos po ng kolehiyo. Yung iba po ay nakakatapos lang ng elementary dahil sa hirap ng pamumuhay. Yung iba naman po ay salamat sa Diyos nakakatapos ng high school. Pero ilan lang po nakakatapos ng kolehiyo. Pero kahit na nakatapos ka ng kolehiyo, hindi nangangahulugan na ikaw ay isang tao na wise o ikaw ay isang tao na full of wisdom. Bakit? Sapagkat yung application ng mga bagay na natutunan mo, minsan hindi pa rin nagkakaroon ng katuparan sa iyong buhay sapagkat iba yung
career na pinapasok mo sa iyong napag-aralan. Kaya lang napakaganda na matapos mo mapag-aralan, halimbawa ikaw ay kumuha ng kurso ng engineering. Matapos mo mapag-aralan yon, yung pinasok mong career ay nandun din po sa field ng engineering. So ibig sabihin, nagagamit mo yung iyong natutunan, yung iyong naunawaan, at ito'y nai-apply mo. Parang ganun po ang wisdom. Wisdom is in connection with knowledge and understanding. And the proper application is kapag ka ito po ay nagawa mo sa iyong buhay. Hindi po lahat ng nag-aaral ay nai-apply nila sa buhay nila yung kanilang natutunan. Halimbawa na lang, di ba, nung nag-aaral po tayo, ba't kinakailangan natin mag-aral ng algebra? Ba't kinakailangan natin mag-aral ng geometry, ng trigonometry, ng physics, and so forth and so on? Kinakailangan mo mag-memorize ng iba't ibang mga tables at maging yung paggamit ng scientific calculator and so forth. Samantalang pag bumili ka sa tindahan, ang mahalaga lang naman 1 plus 1. At alam mo kung paano magsukli. Tama po ba? Pero in the natural, these are all basic preparation sa field na papasukin mo sa iyong buhay. Ang totoo po kasi, mga kapatid, yung wisdom na meron po tayo, pag ito po itinapat sa iba't ibang tao sa buong mundo, nagkakaiba po ito. Pero ang pag-aaralan po natin ngayon ay hindi po wisdom na tao, kundi wisdom na nagmumula sa Diyos. Godly wisdom is the ability to see things from God's perspective and respond according to kingdom principles. So, bagamat tayo po ay meron sariling karunungan, may sarili po tayong kaalaman, at may sarili po tayong kaunawaan. We have our own wisdom, we have our own knowledge, we have our own understanding, but it doesn't mean that these three things collide with the wisdom that comes from God. As believers of Christ Jesus, dahil tayo po yung nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, kinakailangan maunawaan po natin yung wisdom ng Diyos ang dapat maghari sa ating buhay. Hindi po natin sineset aside yung sariling karunungan, kaalaman at kaunawaan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya lang, kalakip nun sarili po nating karunungan, kaalaman at kaunawaan. Lalakipan pa po natin to ng karunungang nagmumula sa Diyos upang katulad nga po nung ating pong binasa kanina, ay mai-apply po natin yung prinsipyo ng kaharian ng Diyos sa ating pong pamumuhay habang tayo narito sa mundong ito. Di po ba? Ang panalangin itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay, "Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven." Paano mangyayari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay tulad ng nasa langit habang tayo narito sa lupa, kung ang gagamitin lang po natin ay ang ating sariling talino, sariling kaunawaan, at sariling kaalaman. So, we need to have the wisdom of God in order for us to live the kingdom principles of God while we are here on earth. Paano nga mangyayari yun? Ito po ngayon yung pag-aaralan po natin ngayong umagang ito. Let us always remember, Jesus, when He came here on earth, He taught us two things. The person of the Lord Jesus Christ taught us the way to the Father. Dahil sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, "I am the way, I am the truth, I am the life." So, simula nung makilala at tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, napunta na po tayo dun sa tamang daan patungo po sa ating Ama na nasa langit. But there's another thing that the Lord Jesus Christ taught us, and that is the principles of the kingdom of God. The personhood of Jesus Christ, yung kanyang pagkatao, ipinakita po niya ang pamumuhay ng meron pong karunungang nagmumula sa Diyos. I believe, next to the Lord Jesus Christ, ang pinakamatalinong tao na sinabi ng Bible ay walang iba kundi si Haring Solomon. Pero kung isipin po natin, matalino si Haring Solomon dahil sinabi ng Bible. Pero kung matalino siya, bakit siya nagkaroon ng 300 asawa at 700 concubines? Yun nga lang may isa kang asawa, minsan napaka-hirap ng isipin kung paano mo siya pakikisamahan. Meron ka pang biyena na pakikisamahan po. Di ba? Yung pan 300 yung asawa mo, di 300 biyenan din yun. Plus 700 na concubines, di 700 na biyenan din yun na pakikisamahan. So kung totoong matalinong tao si Haring Solomon, bakit siya nag-asawa ng ganong karami? Di ba? Kasi nanangan po siya sa sarili po niyang karunungan, kaalaman, at kaunawaan.
That's why we need to apply the wisdom that comes from God. Ito po ang dapat po natin pag-aralan. Sabi po ng Proverbs chapter 4 verses 5 to 9, get wisdom, get understanding, do not forget my words or turn away from them. Verse 6, do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. Verse 7, the beginning of wisdom is this, get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. Verse 8, cherish her, embrace her, and she will honor you. And verse 9, she will give you a garland to grace your head and present you with a glorious crown. So napakaganda po. Do you know that to be wise is a trait that comes from God? Is an attribute na nagmumula po sa Diyos. At ang totoo, ang Diyos po, naglaan po siya ng isang buong aklat sa Bible na para matutunan po natin ang karunungang nagbumula sa Kanya. Ito po ang Book of Proverbs. Because in the Book of Proverbs, pinakita po rito ang kahalagahan ng pagiging marunong katulad ng karunungang nagbumula sa Diyos. So let us study today, what is the purpose of the wisdom of God? Okay? What is the purpose of wisdom? Unang-una, dapat po nating matutunan. Base po sa mga talatang binasa po natin kanina sa Proverbs chapter 4. Wisdom is the principal thing. Okay? Una-unahan atin pong dapat maging priority sa ating buhay ay maging marunong tayo at yung karunungan natin ay nagmumula sa Diyos. Proverbs chapter 4 verse 7 says, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. So, ang kauna-unahan daw po nating dapat pagsikapan sa ating pong buhay ay yung magkaroon po tayo ng karunungang nagmumula sa Diyos. Bakit? Sapagkat imposible nga na tayo makapamuhay sa mundong ito, na tayo nakalulugod sa Diyos, kung hindi po natin naunawaan kung anong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Okay? Noon tayo'y wala pang relasyon sa Panginoon, okay, tayo po ay nagtatagumpay sa mga larangan na kaya po nating gawin. Pero ngayong tayo'y mananampalataya, ang pangako ng salita ng Panginoon sa Filipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng bagay ay magagawa natin dahil kay Kristo na sumasa atin. So, wala na po sa atin po yung mentality na, ay hindi ko kayang gawin yan kasi hindi ko pinag-aralan yan. Bakit? Sapagkat nagkakaroon po tayo ng limitasyon. Ngayon tayo'y nasa Panginoon na. Kung hihingin po natin ang karunungan nagmumula sa Diyos, pwede po nating magawa ang bagay na gusto po nating gawin. On our way here, nagkwentuhan po kami ni Brother Dex at natanong niya sa akin kung may kakilala po ako na nag-i-install po ng solar panels. Sapagkat gusto raw po niya na magkaroon siya ng portable solar panel sapagkat pupunta po sila ng Rizal at saka Dingalan at meron po silang gagawin doon yung bahay nila, aayusin po nila at kailangan niya mag-install ng solar panel sa kanyang sasakyan dahil wala pa pong kuryente doon sa kanilang pupuntahan. So, sabi ko, pati ba yun ay napag-aralan mo? Opo, sabi niya gano'n. So, ibig sabihin, mga kapatid, walang imposible na matutunan natin kung gugustuhin po ng bawat isa sa atin. At ito ang katotohanan. Tayo po kasi ang naglalagay ng limitasyon sa ating sarili. Sa paggawa nga po ng kalokohan, sa paggawa po ng mga bagay na alam po nating maaaring kapahamak po natin. Minsan malakas ang loob natin eh. Bakit pagdating sa paggawa ng kalooban ng Diyos, hindi po malakas ang loob natin? Simple lang, sapagkat natatakot po tayong magkamali sa harap ng Diyos. Pero, ang pangako ng salita ng Panginoon, siya ang gagabay sa atin. Siya ang tutulong sa atin. Kaya nga sinabi, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. So, pagsikapan daw natin magkaroon po tayo ng karunungan nagmumula sa Diyos, and with all thy getting, at sa lahat ng iyong pagsusumikap, siguraduhin mong maunawaan mo ito. Simple lang po. Do you remember King Solomon in 1 Kings chapter 3, verse 16 up to 18? Matapos po na manalangin siya sa Diyos, sabi niya, isang gabi,
Nagpakita ang Diyos sa kanya at tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabi ni Haring Solomon, pagkalooban po ninyo ko ng karunungan upang mapamunuan ko po ang bayang ito na pinagkatiwala po ninyo sa akin. At nalugod ang Diyos sa kanyang kahilingan. Kaya binigyan po siya ng wisdom na nagmumula sa Diyos. At kaakibat po ng wisdom na yon ay ang lahat ng pagpapala na hindi po niyang hiningi. Ngayon, there came the first test of him being a wise person. Sa mula po verse 16 up to 18, meron pong dalawang babae na nagpunta sa kanya sapagkat yung dalawang babae na yon ay merong anak. Kaya lang, yung isang anak ng isang babae ay namatay. So, ang ginawa po ng babae na yon, kinuha niya yung anak ng isang babae na kasabay niyang nanganak at inari niya na sa kanyang sariling anak. Nung magising po yung nanay na yon, na wala na sa tabi niya yung kanyang anak na buhay at ang katabi niya na yung patay, siyempre, natakot po siya at at the same time, nag-iiyak po siya. So, nagkagulo po at humingi sila ng payo mula kay Haring Solomon. Now, pinakinggan ni Haring Solomon ang kanilang salaysay. At pagkatapos, sabi ni Haring Solomon, tinawag po niya yung isang kawal at sabi, kumuha ka ng espada at hatiin mo ang bata sa gitna at ibigay sa kanilang dalawa. Sabi po nung isang nanay, wag na po, ibigay nyo na lang po sa kanya kesa yung bata, kesa sa mamatay po yung bata. Dito po natin makikita ang karunungang nagmumula sa Diyos, ang wisdom na nagmumula sa Diyos. Based on the fact, the knowledge, dun sa ikinwento, based on the understanding na inunawa ni Haring Solomon, yung kwento na yun, dahil yun ay totoo. Nagkaroon siya ng wisdom na nagmumula sa Diyos kung paano niya malaman kung sino ang tunay na ina. Bakit? Sino bang ina ang papayag na mamatay ang kanyang sariling anak? So, hindi ba aling pakinabangan na siya ng ibang nanay kesa yung bata po ay mamatay dahil sa kanyang sariling kagustuhan po lamang. So, dito, Solomon himself asked that God would give him wisdom. And if Solomon asked that God would give him wisdom, and if Jesus was full of wisdom, tayo po mismo, hilingin po natin ito sa Panginoon. Every time na ako po ay pinagpe-pray ko po yung aking mga anak, at ako rin po ay nagde-dedicate ng bata, kino-quote ko po itong verse na to sa Luke chapter 2, verse 52. At sinasabi ko sa Panginoon, Lord, let this child be filled with the Holy Spirit. Let him or her grow in wisdom and stature, favored by God and man. Bakit? Sapagkat ang pagkakaroon ng karunungan ay hindi po nagmumula sa tao. Ang pagkakaroon ng karunungan ay nagmumula po sa Diyos. So, kung gusto po natin na tayo po ay magkaroon ng karunungan, tumawag po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, okay? How ang pinag-aaralan po natin, the purpose of wisdom. Yung una, it's the principal thing. Pangalawa, we need to have wisdom because it protects us. Ito po ang mag-iingat sa atin. Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 6, do not forsake wisdom and she will protect you. Love her and she will watch over you. Natatandaan po natin si Apostol Pablo, nung siya po ay papunta sa Roma, kasakay po siya sa isang barko. At na-shipwreck po yung barko po na yon. At sinabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga kasama, huwag kayong matakot, sapagkat inireveal sa akin ng Diyos na wala ni isa man sa atin ang mamamatay. Bagamat talagang tayo ay daranas ng maraming pagsubok dahil sa bagyong ito. Pero huwag kayong matakot, wala sa atin ni isa mang mamamatay. Pero natakot po yung mga tao. At ang ginawa po nila ay tinapon po nila yung mga kargamento na meron po sila hanggang sa nawasak nga po yung barko na yon, hanggang sa sila pong lahat ay napadpad sa isang isla. Okay? Noong sandali po na yon, tumayo si Apostol Pablo upang ihayag ang kalooban ng Diyos. Na para bang sinasabi ni Apostol Pablo, kahit sa katulad ng panahon na meron tayo ngayon, na hindi po natin alam kung ano po ang maaaring mangyari sa atin dahil sa tindi ng pandemyang ito na nagdudulot po ng takot, alinlangan, at pangamba sa puso ng napakaraming tao. But this is the wisdom that comes from God. And I am declaring to you today, if we have the wisdom of God, God will protect every one of us.
This is the reason why I am always saying to every one of you, every day you must pray that the blood of Jesus will cover you. Why? Because in the Old Testament, this saved the entire nation of Israel when the death angel passed by the entire nation of Egypt. Ano sinabi ng salita ng Panginoon kay Moses? Ipahid ninyo ang dugo sa hamba ng inyong mga pintuan, sapagkat lalampasan ng anghel ng kamatayan ang bawat sambahayan na may nakapahid na dugo, sapagkat ito ang pagpapatunay na ang pagliligtas ng Diyos ay sumasa inyo. Marami pa rin pong tao, nakatingin po sila, katulad ni Pharaoh, nakatingin po sila sa salot, pero hindi nila nakikita ang Diyos na magliligtas sa bawat isa sa kanila. And I'm saying this to every one of you, sapagkat meron pong mga mananampalataya, kahit sila'y mananampalataya, sila po ay nakatingin sa mga magagawa po ng bakuna, sa magagawa po ng doktor, sa magagawa po ng mga gamot na kanilang iniinom, pero hindi po nila magawang tumawag sa Diyos. Get wisdom, because wisdom will protect you. O ngayon, ano po sinasabi ng marami? Magsuob ka 3 times a day. Di po ba? Noong pa sinasabi ng mga matatanda po yun eh. Okay? Bagamat mag-amoy adobo ka na, kulang na lang doon sa pagsusuob na ginagawa mo, lagyan mo ng paminta at bawang kasi may suka po yun eh, di ba? Tapos ang sabi pa nung iba, ipahid mo sa katawan mo para mawala po. Kahit na mag-amoy adobo ka, kaysa naman yung nandun ka sa ospital na hindi mo alam kung ikaw ay mamamatay o mabubuhay pa. Di ba? So, eto po yun eh. Ang katotohanan, mga kapatid, ang Diyos ang siyang mag-iingat sa bawat isa po sa atin. Bagamat itong virus na to ay maaaring manatili po sapagkat ang katotohanan, it would stay. Pero ang katotohanan, higit sa lahat, ang Diyos ang mag-iingat sa bawat isa po sa atin. It's not the vaccine that would protect us. It's not even all the medicines na sinasabi, okay, na dapat inumin po natin, but it is God Himself. Meron pong isang mayaman, okay, sa amin po. May-ari po siya ng isang hotel at may construction company po sila. Nung ma-COVID po yung nanay po niya at nasa hospital, sabi po niya, Dok, gawin po ninyo ang lahat ng pwede niyong gawin. Wala pong problema pagdating sa pera. Buhayin niyo lang po ang nanay namin. Sad to say, namatay po yung kanilang nanay. Makikita niyo po yun, pag dumaan po kayo sa highway, napakayaman po nun, pero namatay yung kanilang nanay. Bakit? Sapagkat ang pagpapatunay sa isang iglap, maaaring mawala ang lahat sa atin. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo, isang umaga, nagising po ako sapagkat may humihingi ng tulong sa akin. And as early as 6:30 in the morning, naroon po ako sa bahay ng tao na dapat kong tulungan. Only to find out that was the day na hindi na po ako pwedeng bumalik sa bahay namin. Sapagkat yung taong tinulungan ko ay nag-positive sa COVID. So I have to isolate myself away from my family for 14 days. Sapagkat yun ang protocol. Sino naman po sa atin, kahit gaano ko kamahal ang aking asawa at mga anak, babalik ba ako sa bahay namin? Ngayon na-expose po ako sa isang COVID positive patient. So hindi ko na po ginawa po yun. Kaya lang, yan ang reality. At ang nakakalungkot, kahit na gaano karami ang pera na meron ka, ari-arian na meron ka, kapag ka ito'y nawala ang kalusugan sa iyo sa isang iglap, lahat yon ibang tao ang makikinabang. So anong dapat natin gawin? Habang may buhay tayo, habang may lakas tayo, habang kaya po natin tumawag sa Diyos, humingi po tayo ng karunungan sa Kanya. Because wisdom will protect us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, okay? The purpose of wisdom. Wisdom will promote you. Proverbs chapter 4 verse 8, cherish her and she will exalt you. Embrace her and she will honor you. Okay? So, sabi ng verse 8, okay, siya ay alagaan mo at siya ang magtataas sa iyo. Yakapin mo siya at bibigyan ka niya ng parangal. Mayroon pong isang bagong promote na presidente ng bangko ang humingi po ng advice mula po dun sa kanyang pinalitan na executive ng bangko. Tinanong niya, yung may-ari po ng bangko, sabi niya, Sir,
sa loob po ng mahabang panahon, napamunuan niyo po ang bangkong ito at naging maunlad ang bangkong ito dahil sa karunungan nagmumula sa inyo. Pwede niyo po ba akong bigyan ng advice para ngayon na ako na po namamahala ay mapamahalaan ko po ng may buong kaisan? Sabi po ng may-ari ng bangko, 2 salita lang. Ano po yun? Sabi po ng may-ari, good decision. Sir, wag po kayong makulitan sa akin. Sabi niya, paano po ba magkaroon ng good decision? 1 salita lang, sabi nung may-ari. Experience. Sir, sa loob po ng mahabang panahon, pihadong marami po kayo naging experience. Paano po kayo nag-come up sa good decision, sa mga experience na naranasan nyo? 2 salita uli. Sabi nung may-ari, bad decision. So out of the bad decisions na nagawa po niya, naging learning experience yun sa kanyang buhay, and at the same time, it caused him to make good decisions in life. Ganon din po tayo dapat. Ang kasalanan, hindi po natin pinapayagan na ito po'y maghari sa ating pong buhay. Di po ba? Naloko ka na minsan. Okay? Bumili ka na ng isang bagay na akala mo good quality, pero good price lang pala. Hindi pala good quality yon. So, uulit ka pa ba? Bibili ka pa ba uli nung ganong uri po ng produkto samantalang nadaya ka? O di kaya naman, sa pagtitipid mo, bumili ka ng isang produkto, sapagkat ang tinignan mo yung presyo, hindi mo tinignan yung durability o yung quality ng produkto na binili mo, bibili ka pa rin ba uli? Samantalang alam mo na nalugi ka doon sa bagay na ginagawa mo. Ganon din po yun sa ating pamumuhay. Nagkamali ka na minsan, babalikan mo pa ba uli yung ganong pagkakamali? Minsan ka nang nagkaroon ng maling decision, papayagan mo pa ba uli yung sarili mo na madaya ka uli ng decision na yun? So, kung meron tayong karunungan na nagmumula sa Diyos, we must learn dun sa unpleasant experience na yon at magiging maingat po tayo sa mga susunod na decision po natin. Because out of that bad decision, we will have a learning experience in order for us to have good decisions in life. And because of that, it would promote us. It would promote us to what? Not just being successful sa buhay po na to, but being successful in our day-to-day life as a child of God. Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos. Sa loob po ng 30 years na ako po isang mananampalataya, 31 years na ako isang mananampalataya. Ako po ay naglingkod sa Panginoon for the past 28 years. So I started serving the Lord when I was 23 years old. Full-time na po yun hanggang sa ngayon. Okay? Hindi po nangangahulugan na sa loob ng 28 years po na yun ay hindi po ako nagkamali sa mga desisyon ko sa buhay. At alam niyo yun, kayo na mga pinastoran ko at hanggang ngayon pinapastoran ko, alam niyo may mga maling decision ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat hindi naging dahilan yung maling decision na yun para ako po ay tumalikod sa Panginoon. At alam niyo rin, nagpapasalamat ako sa panalangin na meron ng bawat isa sa inyo. Kung saan ako naroroon ngayon bilang pastor ninyo, kung anong ginagalawan ko ngayon bilang pastor ninyo, sapagkat sa kabila ng mga bad decisions na yon na meron ako sa aking buhay, I learned from that bad decisions. And now, step by step, I am making good decisions because of the wisdom that comes from God. And I pray with all of my heart na maging kayo po matutunan ng bawat isa sa atin. Sapagkat hindi lang po ito sa larangan ng pagninegosyo, sa larangan ng pagiging empleyado o pagiging executive ng isang kumpanya, but more so in the reality of our day-to-day life. Napakahalaga na ito po ay matutunan po natin. Ika-4, okay? The purpose of wisdom is to prosper you. Okay? So napakaganda. Pauunlarin po tayo ng Panginoon. Sabi po ng verse 9, she will give you a garland to grace your head and present you with a glorious crown. Ang kaunlaran na sinasabi po rito, yung prosperity na sinasabi dito, is not just in the material things that we have in life, because
Most of the time, yung mga material possessions na yun ang nagiging hadlang pa para tayo ay tuluyang makapaglingkod sa Panginoon. Kasi hindi na tayo makapamuhay nang wala yung comfort, convenience na yon sa ating buhay. Pero ang sinasabi po ritong prosperity ay yung sa panahon na may pangangailangan ka, natutustusan yung pangangailangan mo. Sa panahon na ikaw ay kinangangailangan po ng karunungan nagmumula sa Diyos, alam mo yung decision na dapat mong gawin. So, ito po yung kahalagahan ng wisdom na nagmumula sa Panginoon. It prospers us. Ibig sabihin, may mga tao na lumalapit sa atin, humihingi sa atin ng payo, sapagkat nakikita nila sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pong buhay. Kayo po, alam na alam ninyo. And I don't have to say it over our live streaming today. Kung ano po ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Kung sino po ang binibigyan ko po ng payo sa tulong ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang karunungan nagmumula sa Diyos ang siyang naghahari sa aking pong buhay. Hindi po lahat ng naglilingkod sa Panginoon o pastor na katulad ko po ay masasabi ko pong mga may karunungan nagmumula sa Diyos. Ang ilan lang po ay aral, may pinag-aralan, at hindi dahil ikaw ay nag-aral sa Bible school, ibig sabihin, effective ka na pastor. Hindi po ganun yan eh. Hindi rin po lahat ng nagpapastor ay masasabi nating na maunlad na pastor. Makikita rin po yan sa mga taong kanilang pinapastoran. Ang mahalaga po, mga kapatid, makita po natin na each day of our life, nandun ang paggabay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba, in my 14 days of quarantine, as I was seeking God, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, I'll be turning 50. Sabi ko, everyday pinagpe-pray ko sa iyo, let the remaining years of my life be more fruitful than the early years. Paano mangyayari na mas magiging marami kong magagawa para sa Panginoon kaysa sa mga naunang panahon kung hindi ko matututunan ang karunungang nagmumula sa Diyos? Kaya ito po yung message na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. And I am very excited with all my heart sapagkat napakaraming karunungan nagmumula sa Diyos ang pwede ko pong ituro sa inyo sa revelation na ibinigay sa akin ng Panginoon. Now, in closing, paano po tayo magkakaroon ng karunungan nagmumula sa Diyos? Okay? 4 na bagay rin po ito. Unang-una, kailangan po nating manalangin sa Diyos. We must pray to God. Sabi po ng James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So kung sino man daw po sa atin ang nagnanais magkaroon ng karunungan nagmumula sa Diyos, humingi po tayo sa Diyos at tayo'y Kanyang bibigyan. Simple lang po ito, mga kapatid. Kaya ako humingi ng karunungan nagmumula sa Diyos sapagkat gusto mo na yung ginagawa mo maging kalugod-lugod sa Diyos. So, halimbawa, ikaw ay isang mananampalataya. Sa iyong pananalangin sa Panginoon, bagamat ikaw ay empleyado, may tungkulang ginagampanan sa trabahong iyong ginagawa, o di kaya may-ari ng negosyo, okay? At may kakayanan ka na mag-invest pa ng ibang negosyo, okay? Pinagyaman ka ng Panginoon, pinaunlad ka ng Panginoon, pero hindi nangangahulugan na yung negosyo na panibago mong papasukin ay siguradong magtatagumpay uli. Na hindi rin nangangahulugan na kahit na ikaw ay stable sa trabahong ginagawa mo, ay mananatili kang empleyado. Itong pandemic na to, napakaraming pagbabagong ginawa nito sa buhay ng bawat isa po sa atin. Bakit po? Sapagkat in an instant na walan ng negosyo, in an instant na walan ng trabaho, in an instant na walan ng kinabukasan ang maraming tao. Pero hindi nangangahulugan, that's the end of it. That's why we need to pray to God and ask wisdom. Now, kung ikaw ay mananampalataya at magsisimula ka ng panibagong negosyo, malinaw na malinaw, nakapartner natin ng Diyos sa ating pong buhay. Remember Peter, James, and John? Okay? Nung ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral, pagkatapos pumunta po siya sa bangka ni Pedro, sinabi niya kay Simon Pedro, pwede bang iusog mo sa dalampasigan ng iyong bangka at tapos nangaral ang Panginoon? Pagkatapos sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, pumalaot kayong muli. Sabi ni Pedro sa Luke chapter 6, Panginoon, magdamag po kaming nanghuli, pero wala kaming nahuli kahit isang isda. Pero dahil sa sinabi mo, Panginoon, gagawin po namin. At anong ginawa nila? Pumalaot sila uli. At pagpalaot po nila uli, ano nangyari?
Nakahuli po sila ng maraming isda at ang sabi ng Bible, halos magkansisira ang kanilang lambat kaya kinawayan pa nila yung kapwa nila mga isda upang sila'y tulungan. Na dito po natin makikita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Bilang mananampalataya, anong sabi ng salita ng Panginoon? Malakay chapter 3, verse 10. Ibigay mo ng buong buo sa aking templo ang iyong ikapu upang matugunan ang pangailangan rito. Sabi ng verse 11, kung hindi ko sasawayin ang mananakmal at sasawayin ang lahat ng uri ng pipinsala sa iyong buhay. So, in partnership with God, when we ask wisdom from God, kinakailangan sinusunod natin yung sinasabi ng Bible. Bakit? Sapagkat revealed wisdom na po yung nakasulat sa Bible. Ang kailangan po natin i-apply ito. Walang nagsisimula ng negosyo, walang pumapasok sa isang trabaho na ang iniisip niya, matatanggal ako sa trabaho nito, hindi ako magtatagal dito. Wala pong ganun. Walang nagsisimula ng negosyo, mga 3 buwan lang, sasara ko na rin itong negosyo na to kasi, naku, daming nagtitinda rito baka hindi ako malulugay ko rito. Walang ganun. Lahat po ay positive ang kanilang iniisip. Pero ang malaking kaibahan natin bilang mga mananampalataya, tandaan natin, kapartner natin ang Panginoon. Kaya kung kapartner natin ang Panginoon, ibigay natin yung nararapat para sa Panginoon. Anong nangyari kay Pedro? Matapos po niyang mahuli yun at pagbalik po nila sa pampang, ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Pedro sa Panginoon, Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Ako po'y isang makasalanan. Sabi ng Panginoon sa kanya, simula ngayon, hindi ka na magiging mangingisda, kung hindi magiging mangingisda ka na ng tao. Na anong pinapakita ng salita ng Panginoon? God will give to every one of us an experience if we truly seek wisdom coming from God that will change our life completely. Kaya mahirap po para sa ating gawin ang sinasabi ng salita ng Panginoon sapagkat sa umpisa pa lang, hindi na natin mapagtiwalaan ang sinasabi ng Panginoon. Do you know that in the Bible, there are many instances that God saved the nation of Israel because they are following what the Word of God is saying. They are following what the man of God is saying. Kahit na matigas ang kanilang puso, kahit na sila'y tumatalikod sa Panginoon. Pero pag nambalik sila sa Panginoon at pinaalala nila sa Diyos yung kanilang ginawa para sa Panginoon, lumalambot ang puso ng Diyos. That's why we need to pray to God to have the wisdom of God. Are you with me? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Pangalawa, okay? How to get wisdom from God. Profound teaching. Magkaroon po tayo ng malalim na kaalaman sa salita ng Panginoon. Proverbs chapter 3 verse 1 and 2, My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Do not forget my teaching. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi ni Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, so that you may be prosperous and successful in all that you do. Di pa ba po tayo maniwala na ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng sapat na karunungan? Kaya nga po, sa mga korte na meron po tayo dito, mula sa pinakamababang korte hanggang sa pinakamataas na hukuman na meron po tayo, kapag sumasalang po ang isang witness, anong ginagawa po nila? Ipinapatong po nila ang isang kamay sa Biblia at pagkatapos itinataas po nila yung kanilang kanang kamay, nakapatong na gano'n. Nangangako ka ba na magsasabi ka ng pawang katotohanan at katotohanan lamang? Saan nakapatong? Sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagre-represent ng karunungan nagmumula sa Diyos. Ang dati pong Chief Justice ng ating pong Supreme Court na si Hilario Davide Jr. Nabasa ko po yung kanyang autobiography. Sinasabi po niya, his day starts as early as 4 o'clock in the morning. And at 5:30 in the morning, nandun na po siya sa kanyang opisina sa Supreme Court sapagkat doon po siya nagbabasa ng Bible bago po siya mag-umpisa ng kanyang trabaho. At sino po ba? Si former Chief Justice Hilario Davide Jr., isa sa pinakamarunong na naging Chief Justice ng ating pong Supreme Court.
Na ba't ko po ito sinishare sa inyo? Sapagkat ang karunungan mula sa salita ng Panginoon ang magbibigay po sa atin ng katatagan sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Pangatlo, okay, na dapat po paano tayo makakuha ng karunungan nagmumula sa Diyos. Pointers of others or the counsel of others. Sabi po ng Proverbs chapter 15 verse 22, plans go wrong for lack of advice. Many advisors bring success. Okay? So, with the counsel of many, pwede po tayo magtagumpay. Pero kung kakaunti lang po ang mga tao nagpapayo sa atin, ay maaari po tayong mabigo. Ito po ang katotohanan. Pansinin po ninyo. Ang mga tao pong ikinakasal, ilan po ang kanilang principal sponsor? Dati po, 2 lang eh. Ngayon po, di ba? 7, 10, 12. Yung pong mga dinededicate na bata, ilan po ang kanilang principal sponsor? Ninong at ninang. Dati po, 2 lang eh. Ako nga po, 2 lang po. 2 pares, 2 ninong, 2 ninang. Na hindi ko na po nakita simula nung ako po ay binyagan. Nung maliit po ako. Pero bakit po ganun? Kasi ang kinukuha lang yung malapit sa magulang mo at alam nila makapagbibigay ng tamang payo habang lumalaki yung kanilang anak. Ngayon po, hindi na po ganun eh. Meron po akong dinedicate, ako po, 36 yung pong ninong at ninang. Okay? Harap at likod, yung dedication certificate. Ganun po karami. Bakit po? Hindi na po, siguro dahil mga kaibigan at malalapit sa kanila, pero hindi po dahil sa karunungan nagmumula sa kanila. Yung iba nga po, dito po sa ating church, hindi po natin ginagawa yon. Na kapag ka nagde-dedicate ng bata, yung iba po kasi in church, lahat ng ninong at ninang, merong 2 envelope. Yung ibibigay dun sa inaanak mo at yung ibibigay dun sa pare o sa pastor na nag-officiate nung binyag o ng dedication ng anak. Dito po, hindi ko po ginagawa po yun. Kusang loob po ang pagbibigay. Hindi po nakatoka sa mga ninong at ninang. Okay? Kasi nangyayari po, nagiging negosyo po. Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo naniniwala. Kaya with the counsel of many, kaya po kayo kumukuha ng ninong at ninang sapagkat naniniwala kayo sa karunungan na meron ang bawat isa sa kanila. Lalo na kung sila'y maka-Diyos. Ang karunungan ipagkakaloob nila sa inyo ay hindi base sa karunungan ng mundong ito, kundi base sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So, we need to have many counsels. We need to have pointers from other people na reliable. Hindi ka hihingi ng payo sa isang nagnenegosyo na pabagsak na po yung kanyang negosyo. Di ba? Anong payong hihingin mo? Paano bumagsak ang negosyo? Ganun ba yun? Hindi Hihingi ka ng payo sa isang negosyante na naging matagumpay ang negosyo. Hindi hihingi ka ng payo sa isang doktor na matagal na sa kanyang profession para ikaw ay matuto ng lubos sa kanya. Ang problema po kasi, marami pong tao, ang pinakikisamahan po nila, yung alam nila na makapagbibigay lang po sa kanila ng payo na gusto po nila. Huwag po ganun. Sometimes, it has to be na kahit masakit, dapat tanggapin po natin ang payo sa atin. Bakit? Sapagkat makabubuti ito sa atin. So, tandaan po natin ito. Kasama, para magkaroon po tayo ng karunungan nagmumula sa Diyos, is the pointers or the counsel of other people. At pang-apat at panghuli, pursue wisdom. Ibig sabihin, mga kapatid, hanapin po natin. Okay? Huwag tayong susuko. Hindi kagad basta-basta na dahil hindi mo malaman kung ano ang kalooban ng Diyos, gi-give up ka na kagad. Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 7, the beginning of wisdom is this, get wisdom, though it costs all you have, get understanding. Alam po ninyo, ang mga doktor, they are obliged to attend annual physicians conference every year. Yung iba sa kanila na may specialty sa larangan na kanilang ginagawa, sa field na kanilang ginagawa bilang isang doktor, ang ginagawa pa nila, 2 hanggang sa 3 conferences ang dinadaluhan nila every year. Bakit? Sapagkat gusto nilang matuto mula dun sa mga conferences na yon, sa mga seminars na ginagawa nila. Hindi lang po ganun. Ang mga teachers, meron din po silang dinadaluhan ng mga conferences sa Department of Education at ganun din po para mas lalo pang lumalim ang kanilang kaalaman.
Kung gusto po nila sila maging head teacher o maging principal, hindi lang po sila kontento na nakatapos po sila ng education, ng Bachelor of Education. Kinakailangan mag-masters pa sila hanggang sa sila po ay mag-doctorate sa kanilang pagtuturo. Bakit? Kailangan nila yun para sila po ay umunlad sa kanilang buhay. Ito ang tanong ko. Bakit tayo bilang mananampalataya, sapat na sa atin every Sunday lang makapakinig ng salita ng Diyos? It doesn't work that way. Every day of our life, we have to read the Word of God. Every day of our life, we have to meditate the Word of God. Why? Because that's the only way for us to pursue wisdom. Kung hindi po natin ipo-pursue ang wisdom, mas marami pa tayong alam na commercial sa TV. Mas marami pa tayong alam, madinig lang po natin yung tunog, yung background music nung commercial na yon, alam na natin kung ano po yung pinopromote na produkto. Bakit? Sapagkat mas babad tayo sa TV, mas babad po tayo sa social media kesa sa salita ng Panginoon. Now, why are we studying all of these things? Not only because it was revealed to me by God. We are studying all of these things because we are living in the end time hour. Nasa huling panahon na tayo. At kung hindi po tayo magiging marunong sa huling panahon pong ito, masasayang ang panahon na igugugol po natin sa mundong ito. Sapagkat walang kakwenta-kwenta ang pinag-uukulan po natin ng ating panahon. Pansinin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Have you been fruitful for the past year? Ang totoo po, 4 months na po ng 2021 ang lumipas. Malapit na po tayo sa kalahati ng taon matapos. Pag natapos po ang June, we are entering the second half. Nasa second quarter na po tayo, beginning April, May, and June. And then second half na po tayo, beginning July. Ang tanong ko sa inyo, how was the first 4 months of your life in the year 2021? Ilan na po ang nadala natin sa Panginoon? I would like to thank every one of you who have joined us today. Salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng ating FB live streaming, nakakasama po natin ang ating mga kapatid mula po sa Australia, mula sa Canada, mula sa Japan, at yung iba po na dahil po sa pag-share ninyo, meron nga po tayong isang kapatid mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija, na every Sunday, nanonood po siya. At ngayon, nakasama na po natin siya sa ating online cell group. Noong Thursday, nakasama na po natin siya. Dahil sa panonood po niya ng online streaming. That's why I continue to encourage you, share this FB live streaming po na to. At alam po ninyo, mga kapatid, maging yung aking pong classmate na nasa Amerika, di ko ubos maisip na nanonood din po siya ng ating FB live streaming. And during my 14-day quarantine, as early as 5:23 in the morning, may tawag po siya sa akin. Sabi ko, imposible ito. Ba't kaya tumatawag to? Baka may emergency. Once lang po kami nagkausap eh. Tapos, tinawagan ko siya. Sabi niya sa akin, Brad, sabi niya, nausap sa akin ng Panginoon eh. Merong pinabibigay ang Panginoon para sa iyo. Sabi ko, hindi maganda yon. Sabi niya, maganda talaga yon. Sapagkat sakripisyo para sa akin yung ibibigay ko para sa iyo. Sabi ko, mas maganda pala sa maganda pa yon. Mabuting balita yan. Now, ba't ko po ito sinasabi? Though the pandemic has limited us to gather together physically, but this pandemic has brought a great opportunity for every one of us to go and reach other people in the different parts of the nation of this world. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay huwag po nating pigilan hanggang sa ating sarili lang. Kung hindi nyo magawa mag-share ng salita ng Panginoon, i-share nyo na lang po ito. Mag-comment na lang kayo. Itag nyo na lang po yung mga kaibigan ninyo para sila po yung makapanood. Nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon. In the past 2 Sundays na hindi po ako nag-share, alam po niyo, kapag ako po ang nagpe-preach, minsan hindi pa umaabot ng 1,000 po. Yung po nanonood ng FB live streaming natin. Mapalad na umabot po ng 1,500, less than 2,000. Aba, nung si Sister Beverly ang nag-preach, 2,800 kagad? Ha? So palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya mukhang si Sister Beverly na po ang ilalagay natin every Sunday. Okay? Na-challenge lang po ako na bumalik dito. Sabi nga ni AC,
Pastor, siguro naunsyami na kayo sa 2 linggo na nandun kayo sa church natin, kaya sa Baliwag naman kayo magpipreach. Sabi ko, hindi naman. Bibigyan ko lang ng break si Sister Beverly. Pero ito po ang katotohanan, mga kapatid. Every day of our life, we must seek wisdom from God in order for us to experience a victorious life here on earth. Konting panahon na lang po, darating na ang Panginoon. And how I wish or how I pray with all of my heart na sa kaunting panahon na yun, magawa natin yung naisipagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kung nung mga naunang panahon, ito'y nasayang, nawalan ng kabuluhan, pero sa konting panahon na nalalabi, because of the wisdom that comes from God, we will be able to accomplish many things than the early years of our life because God's wisdom is upon every one of us. Now, join with me today. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo sa Panginoon. And if you know this song, let us worship the Lord. Here I am to worship. You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these hearts adore Him. Oh, how
We choose to worship you despite the circumstances we are facing right now. We choose to worship you and exalt your holy name in our lives sa kabila po ng nararamdaman ng bawat isa sa atin. For our faith is not based on what we feel or what we know, but our faith is based on the reality and the truth of your word into our lives. So umaga pong ito, we are asking for your wisdom. Sinabi po ng iyong salita, if any of us lacks wisdom, we should ask you because you give it generously without finding fault sa bawat isa sa amin. Lord, I pray right now, sa bawat taong nanonood, pagkalooban niyo po kami ng makadiyos na karunungan na nagmumula sa iyo. Hindi lamang, Panginoon, kung paano kami magtatagumpay sa pamumuhay sa mundong ito, kundi kung paano rin po namin maipapabuhay ang inyong dakilang kalooban sa kabila na ang mundong ito ay puno ng kasamaan, sa kabila na ang mundong ito ay puno, Panginoon, ng kabalian, sa kabila na ang mundong ito ay puno ng kasalanan. Sapagkat ang sabi ng inyong salita, you have called us to be the salt and the light of this world. And people will say, kung bakit sa kabila ng lahat ng kahirapan na kanilang nararanasan, bakit kami nagtatagumpay, bakit kami umuunlad, bakit kami, Panginoon, ay nagwawagi. And then we will point our finger to you because we will declare that we serve a God who is alive. We will declare that we serve a God who loves us, a God who protects us, a God who is full of divine purpose and destiny sa buhay namin. God, I pray even right now, lukuban niyo po kami ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesus at ang bawat pamilya na meron kami. Keep us away from harm, deadly diseases, accidents, violence, even the threat of the coronavirus disease. We cancel it in the name of Jesus. And we also pray for all the COVID patients in their respective families. Take away the fear in their hearts. Take away the anxiety in their hearts. Take away anything that hinders them from calling upon your holy name. And as they hear this message, let them have a faith that comes from you in believing you for great and mighty things in their lives. I also pray in the name of Jesus, Panginoon, maging kasangkapan po kami, Panginoon, ng iyong dakilang pag-asa sa pag-abot sa maraming taong ito. And as we seek first your kingdom and your righteousness, let all our needs be met by you, sapagkat ito po ang iyong pangako. Lahat ng bagay ay idaragdag ninyo as we seek first your kingdom and your righteousness. Today, I pray a prayer of blessing for your people. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And the Lord give you His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pagpakunan. Purihin po ang Panginoon. First Sunday po ngayon, kaya tayo po ay magkakaroon ng Holy Communion. If you're with us today, please get communion elements in your respective homes. Kahit isang biskwit lang po yan, o kahit isang piraso ng tinapay. Plus, kumuha po kayo ng juice. Wag lang po basta tubig, because the juice symbolizes the blood of the Lord Jesus Christ. At sabay-sabay po tayong magkakaroon ng pagsasalo-salo ng banal na hapunan ngayong umagang ito. We always do this in our church because we believe as we commemorate the Lord's Supper, ito po ang magiging dahilan ng pagpapahayag natin ng pananampalataya po ng ating pong Panginoon. Give myself away.
Tatlong bagay po ang gusto kong gawin po natin ngayong umaga pong ito. Number one, we confess our sins. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Pangalawang bagay na ating pong dapat gawin ay ang ating pong i-confirm ang ating pong pananampalataya. At ang pangatlong bagay na ating pong gawin sa umaga pong ito ay ang ating pong i-declare ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Kristo. So if you're with us today, I want you to hold the bread in your right arm and your right hand. At ang sabi po ng salita ng Diyos sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang 24. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa pribilehong ito na kami po ay magsasalo-salo bilang bahagi ng isang katawan ng aming Panginoong Kristo. Kami nananalig, Panginoon, na ang tinapay na to ay simbolo ng katawan ng Kristo na binayubay sa krus ng Kalbaryo upang magsilbing kabayaran ng lahat ng aming pagkakasala. Sa aming pagkain ng tinapay na ito, amin pong pinahayag ang katawan ng aming Panginoong Kristo ang nagsilbing kabayaran ng lahat ng aming pong pagkakasala. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng Diyos na ito ay ang dugo ni Kristo na tumigi sa krus ng Kalbaryo upang hugasan at linisin ang lahat ng aming kasalanan, karumihan at pagkakamali. Sa aming pag-inom ng Diyos na ito, tulungan niyo po kami na mapanatili po naming malinis at kalugod-lugod sa inyo ang aming pamumuhay. Hindi dahil sa aming sariling katwiran, kundi dahil sa katwiran ni Jesus na aming tinanggap sa aming pamumuhay. Sabay-sabay po nating inumin. Pinupuri, dinadakila at sinasamba po namin kayo, Panginoon. Alinsunod sa utos na ibinigay ninyo sa inyong mga alagad, kami po ngayon ay nagsalo-salo upang gunitain ang banal na hapunan. Hindi lamang po namin pinapahayag ang naging paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus, kundi aming ipinapahayag ang kanyang muling pagparito. Kaya't Panginoon, datnan niyo po kami, nagtatapat, nagpapatuloy at nagkakaisa dahil sa pag-ibig na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po for joining us. If you have been blessed by our program today, please do comment. Share nyo lang po kung paano kayo napagpala. And please do share this lesson about wisdom sa inyo pong FB page at sa iba pa pong tao upang marami po makapakinig ng salita ng Panginoon. Salamat po. Join us again next Sunday as we continue our series about wisdom. God bless you all po.